Nag-reincarnate si Boy sa ibang mundo kasama ang mga alaala ng isang tao. Kung hinuhukay mo ang aking mga recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at i-smash ang notification bell na iyon. Sa pagdating ng umaandar na truck ay napaiyak si Ace nang makitang umalis ang kanyang matalik na kaibigan. Si Ace Miharu ay kaibigan noong bata pa si Haruto Amakawa. Nakatira sila sa mga apartment na magkatabi at lumaki ng magkasama hanggang sa naghiwalay ang mga magulang ni Haruto na pinilit silang maghiwalay ng landas. Bago pa man magkahiwalay ay napaka-espesyal na nila sa isa't isa. Bago siya umalis nangako si Haruto na makikita niya itong muli habang ang dalaga ay nanumpa na silang dalawa ay magpapakasal balang araw. Makalipas ang ilang taon, nagsumikap si Haruto upang matanggap sa isang prestihiyosong paaralan sa lungsod kung saan sila nakatira. Sa wakas ay pinagbigyan siya ng kanyang ama ng pahintulot na bumalik sa kondisyon na kumuha siya ng part-time na trabaho upang suportahan ang kanyang sarili. Kung tutuusin ay kailangan ng binata ng pera para mabayaran ang kanyang mga gastusin. Sa paglingon sa paligid ay may nakita siyang isang babae at agad itong nakilala bilang si Miharu. Nang tatawagan na sana siya ng isang lalaki na nagngangalang Takahisa ay lumapit sa kanya dahil may plano silang gawin ng magkasama. Nang akmang iyakap niya ang kanyang isa pang babae na nagngangalang Satsuki ay nagpakita na nagmumakmak na sumama siya doon. Kaya sabay silang tatlo na umalis. Si Haruto ay nanatili sa likuran ngunit nagawa ang isang maliit na ngiti na tinanggap ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa isang lugar kung saan naghihintay sa kanila sina Eiki at Masato. Nagkomento si Satsuki kung gaano sila lumaki at tumugon si Masato sa pagsasabing mas naging maganda ang dalaga na nagpakaba kay Aki at si Satsuki ay nagliwanag sa kaligayahan. Lahat sila ay natipon upang ipagdiwang matapos ang isang taon sa paaralan. Gayunpaman sa mismong araw na iyon ang lima sa kanila ay dinala sa isang alternatibong mundo. Sa proseso, naramdaman ni Eiki na may kakaibang mabilis na inalerto si Haruto. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nawala sa kakaibang universo na walang ideya kung saan sila napunta. Ang masaklap pa ay walang biglang lumapit sa kanila ang isang malaking lalaki na may dalang espada. Samantala si Haruto ay patungo sa timog silangan na ginagabayan ng Asya. Sa daan ay nakatagpo siya ng kakaibang mahiwagang ulap at nagpas siyang tingnan ito. Sa gitna ng ambon ay may nakita siyang pink na cellphone. Sa ibang bahagi ng mundong iyon sa isang kampo na puno ng mga armadong lalaki, ang mga bagong dating na kabataan ay itinapon sa isang selda kasama ang ilang iba pa maliban kay Miharu na kinuha ng isang lalaking naka-top hat. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya ngunit ibang wika ang kanyang sinasalita. Sumigaw si Aki para sa kanyang kaibigan ngunit hinampas ng isang sundalo ang mga rehas para patahimikin siya. Sa gitna ng lahat ng ito ay napansin ni Haruto ang usok sa di kalayuan at tinungo niya ito. Ito ang lokasyon kung saan dinala ang grupo mula sa lupa at nang mapansin ng mga gwardya ang isang estranghero na papalapit sa isa sa kanila ay sumipol upang alertuhan ang iba. Mabilis nilang ibinagsak ang mga trapple sa mga kulungan upang itago ang mga nakakulong na bata nang dumating si Haruto na hinahanap ang taong naghulog ng telepono na kanyang natagpuan. Ang lalaking naka-top hat na tila pinuno ng mga sundalo ay nagsabing hindi pa niya nakita ang telepono sa kanyang buhay. Ang pagtatasa sa sitwasyon ay alam ni Haruto na ang pakikipaglaban sa ilalim ng mga sitwasyong ito ay hindi pabor sa kanya kaya humingi siya ng tawad at tumalikod para umalis. Gayunpaman si Aki ay sumigaw ng tulong sa wikang Hapon na nakakuha ng atensyon ni Haruto. Sinabi ng pinuno ng grupo na medyo maingay ang bago niyang paninda ngunit sumagot ang estranghero na ang mga kausap pa lang ay ang hinahanap niya at tinanong kung ano ang nangyayari doon. Nagulat ang pinuno na ang batang ito ay nakapagsasalita ng wika ng bilanggo at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Habang inilalabas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at gumagalaw upang palibutan si Haruto ay mabilis niyang napagtanto na sila ay mahusay na nakaayos at sanay na makipaglaban bilang isang unit. Sinabi ng pinuno na ang bata ay nagkamali ng lakas ng loob dahil sa kawalang ingat ngunit si Haruto ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot sa kabila ng pagiging mas marami. Sa kabaligtaran ay sinunggaban niya ang isa sa kanyang mga kalaban na nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ay counterattack gamit ang photon bullet magic. Habang nilalabanan ni Haruto ang iba pang mga kaaway ay nagmuni-muni si Haruto sa kanyang plano na kunin ang pinunong hostage para pilitin ang iba na makipag-ayos ngunit hindi ito magiging madali. Nang mapagtantong wala na siyang ibang pagpipilian ay hinugot niya ang kanyang mga espada at pinabagsak ang dalawang kaaway sa kanyang harapan. Nang makita ang nanghihimasok na nagsasara sa sundalong salamangkero ay binato siya ng bowl ang apoy sa paniniwalang matamaan niya ang kanyang target ngunit lumabas si Haruto mula sa usok na ibinabato ang kanyang mga espada sa kanyang karibal.
Pinalihis ng lalaki ang mga papasok na sandata ngunit iniwan siya nitong bukas para sa mabilis na pag-atake ni Haruto nang makuha niya ang sariling punyal ng kalaban at itinulak ito sa kanyang dibdib. Dahil doon ay nag-atubiling umabant ang natitirang mga tulisan at nabasa ng kanilang pinuno ang kanyang pantalon sa takot. Inalis ni Haruto ang kanyang guwantes at sinunog ito sa kainutusan ng mga bilanggo na malayang mag-utos. Agad namang tumalima ang pinuno ng bandido. Walang alinlangang ginulat ni Haruto sina Aki at Masato sa pagsasalita sa kanila sa wikang Hapon. Nangako siyang ipapaliwanag ang lahat sa ibang pagkakataon ngunit kailangan muna niyang malaman kung may ibang tao na nahuli kasama nila. Nabanggit ni Masato na may kaibigan sila sa isa pang cart kaya pumunta si Haruto doon at sinira ang lock gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Nang tingnan niya ang loob ay laking gulat niya nang makitang ang bilanggo ay walang iba kundi si Izumi Haru. Pagkatapos ay inakay niya silang tatlo pabalik habang telepatikong hinihiling kay Ice Hyun na makipagkita sa kanya bago lumubog ang araw. Sagot naman ni Ice Hyun na isasama niya si Celia. Sa pagsasalita tungkol sa paglubog ng araw, huminto sandali si Miharu upang hanggan ito at pagkatapos ay tinanong si Haruto kung maaari silang mag-usap. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya at pagkatapos ay tinanong ang pangalan ng bayani. Nauutal na sagot ng bata na kasalukuyang nasa gitna siya ng sitwasyon at tinatawag na Haruto sa ngayon. Naiwang tulala sina Miharu at Aki sa tunog ng pangalang iyon habang napagtanto ng batang lalaki na ang batang babae ay pinangalan ng Aki at naalala na si Haruto ay may kapatid na babae na 3 taon na mas bata sa kanya kahit na hindi pa niya ito nakilala. Para makasigurado na itatanong niya kung may mali dahil sa mga reaksyon pero sabi ni Aki wala lang. Nagtataka si Masato kung bakit walang apelyido si Haruto bago ipakilala ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ni Senador Dao Masato Aki. With that the hero reflects that Amakawa Haruto was not have a younger brother and Masato didn't have the Amakawa last name also maybe the mother's Haruto remarried and had a child with another man. With that in mind he asked Aki for her last name and she said it's also Senador Dao. Nangako si Haruto na ipaliwanag kung bakit wala siyang apelyido sa sandaling makarating sila sa isang lugar na mas komportable. Walang pag-aaksaya ng oras ay nakahanap siya ng angkop na lugar at ginamit ang kanyang kakayahan na Aikido, itinaas ang isang malaking bato mula sa lupa na may tahanan sa loob nito. Sa sandaling iyon dumating si Ashiya kasama si Celia na nagsasalita sa wika ng mundong ito na Australian. Masaya si Celia na makitang muli ang kanyang kaibigan kaya ipinakilala ni Haruto ang mga naninirahan sa Earth at pagkatapos ay ibinahagi na si Celia Claire ay dating naging guro niya. Matapos ang pagpapakilala ay hinalikan ni Ashiya ang kanyang kaibigan sa noo, na nagdulot ng mahiwagang reaksyon. Pagkatapos ay inulit niya ang proseso kay Miharu, na lumikha ng isang pansamantalang koneksyon sa pagitan ng dalawang hinalikan. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang wika ng bawat isa. Hindi alam ni Haruto na magagawa yun ni Ashiya kaya ipinaliwanag niya na posible lamang ito dahil naiintindihan niya ang dalawang wika. Kung hindi niya ito magagawa. With that said she confessed her stomach groan so the host invited everyone inside the stone. Kapag nasa loob na ang may-ari ng bahay ay nag-aalok ng paliguan sa sinumang nais nito. Habang ipinagdiriwang ni Masato ang pagkakataong ito ay tinawag siya ng kanyang ate na tamad at lahat ay nagtawanan. Nang magtipon ang mga babae para sa paliguan ay nalaman ni Miharu na ang tunay na pangalan ni Haruto ay Ryo at na si Ashiya ay isang espiritu na nakipagkasundo sa kanya. Si Celia ang nagsabi sa kanya nito pero dahil ngayon lang din niya nakilala si Ashiya ay hindi na niya alam ang marami pang detalye. Lumapit si Aki upang matuto ng higit patungkol sa pag-uusap at ipinaliwanag ni Miharu na si Ashiya ay hindi tao kundi isang espiritu ng kalikasan. Pagkatapos maligo, oras na para kumain ang lahat at tinanong ni Masato kung nasa isang fantasy RPG world sila. Sumagot si Haruto na hindi siya nakakalaro ng mga ganoong laro sa kanyang past life kaya hindi siya sigurado ngunit parang ganoon ito bagamat iba ito sa laro dahil walang reset button. Dahil iyon ang kaso ang bata ay nagtanong kung ang mga bagay ay magiging masama para sa kanila kung hindi nagpakita si Haruto at sinabi sa kanya ni Haruto na lahat sila ay naging mga alipin. Pagkatapos ay dumating si Celia na nagpapasalamat sa host sa pag-aalok ng napakagandang paliguan at nang mapansin ni Haruto na siya ay may suot na ganap na iba't ibang damit ay ipinaliwanag niya na ipinahiram ito sa kanya ni Aki dahil ayon kay Aki ay kakaibang magsuot muli ng damit pangkasal pagkatapos maligo. Speaking of which thinking na ang bagong dating na grupo ay walang ibang damit, nagpasya si Ryo na bumili ng ilang mahahalagang gamit bukas. Naalala ni Miharu na wala silang pera ngunit nag-alok si Ryo na tustusan ang anumang kailangan. Tinanong ni Celia kung saan magaganap ang pamimili at sa tingin niya ay magandang lugar ang Almond.
Natutuwa si Celia sa ideya at iniisip kung posible bang ibenta ang kanyang damit pangkasal para sa pera. Muli silang tiniyak ni Rio na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera at pagkatapos ay inanyayahan silang kumain ng lahat. Nang makita ang mesa na puno ng pagkain ay tinanong ni Celia kung inihanda ba ni Rio ang lahat ng kinumpirma niya. Habang kumakain ay nalaman ni Rio na ang grupo ay dinala dito sa pamamagitan ng isang phenomenon na dulot ng summoning magic. Nais malaman ni Miharu kung posible bang bumalik sa Earth ngunit inamin ni Haruto na wala siyang sagot para doon dahil ibang-iba ang sitwasyong ito sa kanyang sariling muling pagsilang sa mundong ito. Binanggit ni Aki na si Haruto ay namatay sa isang aksidente sa trapiko noong siya ay isang mag-aaral sa universidad kaya tinanong niya kung ang mga alaalang iyon ay bumalik sa kanya noong siya ay bata pa ay kinumpirma ni Rio na ginawa nila ito at iyon ang dahilan kung bakit siya ay naniniwala na ang kanyang karanasan ay mahalaga para sa mga bagong dating. Sinasalamin ni Celia ang lahat at napagpasyahan na ang 6 na haligi ng liwanag na nakita nila kasama ang mga kaganapan sa taong ito, ang taong 1,000 ng sagradong panahon, ay maaaring konektado sa alamat ng 6 na matalinong Diyos. Sinabi ni Rio na 1,000 taon pagkatapos ng Divine Demon War, 6 na sagradong bato ang magniningning sa iba't ibang kulay at ang mga haligi ng liwanag ay babangon sa kalangitan. Pagkatapos ang mga bayani na nakasuot ng makapangyarihang banal na damit ay babalik mula sa labas ng dayami at kapalit ng 6 na matatalinong Diyos ay kanilang pangungunahan ang buong sangkatauhan. Hindi pa rin maisip ni Rio na ito ang mga bayaning nabanggit sa alamat at pumayag si Celia. Naalala nga pala ni Miharu na may kasama silang ibang tao nang dumating sila sa mundong ito sina Satsuki at Takehisa kaya siguro nandito din sila. Hindi sigurado si Rio ngunit itinuturing itong isang posibilidad. Malaki ang pag-aalala ni Miharu tungkol dito dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay nailigtas ni Rio ngunit ang iba ay maaaring hindi gaanong pinalad lalo na sa isang ganap na dayuhan at pag-alit na lugar. Habang humihinga ang usapan ay humikab si Asia sa gitna ng mesa at hinayla si Rio patungo sa kwarto dahil inaantok na siya at kailangan niya ng kanyang unan na tao para makabawi sa mahabang araw. Saglit lang ang hinihingi ni Rio ngunit hindi na makapaghintay si Asia dahil naubos na niya ang lakas niya ngayon. Sa sandaling sabihin niya na siya ay bumagsak sa dibdib ng kanyang kasama kahit na pinamamahalaan pa rin si Celia ay nawala ang kanyang kalmado sa eksena na binibigyang kahulugan ito bilang pagtawid sa ilang uri ng hangganan ngunit ipinaliwanag ng espiritu na siya ay nagre-recharge lamang at palagi siyang natutulog kasama si Haruto. Nang makita ang ganap na pagkasira ng kanyang guro, ipinaliwanag ni Rio na may magandang dahilan ito. Halatang naguguluhan na sigaw ni Celia na hindi pa siya naliligo habang si Miharu ay awkward na itinaas ang kanyang kamay na nag-aalok na linisin ang mesa. Ganun din ang magkapatid na nakikiisa para hindi na mapanood ang eksena. Pagkatapos noon ay inihatid ni Rio si Celia sa kanyang silid at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili. Ngayong mag-isa ay naiisip ng bata sa kanyang sarili na hindi niya akalain na muli niyang makikilala si Miharu sa mundong ito at iniisip niya kung ano ang gagawin nito kapag nalaman niyang mayroon siyang mga lumang alaala ni Haruto. Gayunpaman mabilis niyang napagpasyahan na hindi na siya si Haruto. May sariling buhay siya bilang Rio. Matagal na ang nakalipas ay nagpasya siyang madumihan ang kanyang mga kamay para makaganti sa lalaking iyon at patay na si Amakawa Haruto. Maya-maya lang ay kumatok si Celia sa pinto ng kanyang estudyante na gustong makipag-chat sa kanya kaya naghain siya ng tsaa sa kanyang guro ng isang bagay na medyo matagal nang hindi nangyari. Ang diretso sa punto at sinasamantala ang katotohanang walang ibang tao sa paligid ay gustong malaman ni Celia kung saan natagpuan ni Haruto ang Asia pati na rin ang tungkol sa past life talk na ito. Matapos sabihin ang lahat ng ito ay napagtanto niyang maaaring lumampas siya sa linya at humingi ng tawad ngunit sinasagot ni Rio ang isang tanong sa isang pagkakataon. Una ay ipinaliwanag niya na mayroon siyang mga alaala ng isang nakaraang buhay at ang taong iyon ay nagmula sa parehong mundo bilang Miharu at ang iba pa. Kaya naman nakakaintindi siya ng Japanese. Sa talang iyon ay naalala niya ang sandaling unang nakilala siya ng kanyang guro sa mga slums. Nabawi ni Rio ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ilang sandali bago iyon at ang pangalan ng taong iyon ay Haruto. Doon napagtanto ni Celia kung bakit Haruto ang napili niyang pseudonym. Sa mga alaalang iyon ay mas matanda si Rio ng 20 taong gulang kay Celia. Siya nga pala ay nagkomento na ang batang lalaki ay palaging mukhang kakaiba para sa isang kaedad niya at nagpapasalamat sa kanya sa pagkidnap sa kanya dahil pinapayagan siya nitong makasama. Gamaan ang pakiramdam ng dalaga sa kadahilanang iyon bagamat nag-aalala pa rin siya sa kanyang ama. Gusto niyang ipaalam sa kanya na okay lang siya. Iminumungkahi ni Rio na magsulat siya ng isang liham at kapag nasasabik siya sa ideya ay sinisiguro niya sa kanya na bukas ay pupunta sila sa pamamagitan ng nakatigil sa Rika Guild.
Samantala sa Beltran, ang kabisera ng kaharian ng Beltram, si Charles ay ipinaalam ni Reyes na ang mga kamakailang pangyayari ay isang sakuna na hindi mahuhulaan ng sinuman na makikidnap ang kanyang asawa. Bilang tugon, sinabi ni Charles na ang salarin ay naparusahan na at ayon sa mga ulat matapos na tamaan ng pag-atake ni Alfred ay wala nang natitira pang bakas sa kanya. Gayunpaman, wala pa ring clue si Charles tungkol sa kinaroroonan ni Celia. Sa sandaling ang mga hangganan ng kabisera ay selyado upang payagan ang isang masusing paghahanap sa buong teritoryo. Nang marinig ito ay pinag-aaralan ni Reyes na ang bata at ang espiritu ay malamang na itinago ang lokasyon ni Celia na medyo isang matapang na hakbang sa kanilang bahagi. Idinagdag ni Charles na ang isang bayani ay bumaba sa kaharian at kinuha siya ng kanyang sariling ama. Inaasahan ni Reyes na ang bayani ay magiging isang tapat na kaalyado sa kaharian ng Beltram ngunit inamin niya na umaasa siyang ang kaharian ay nakakuha ng isa pang sagradong bato. Sumagot si Charles na ang bato ay kasama sina Prinsesa Flora at Duke Huguenot at sa ngayon ay malamang na tinatanggap na nila ang bayani. Ito ay isang mahirap na sitwasyon dahil maaari silang ituring na mga traidor para sa paghahanay sa kaharian ng Galart. Sa pagsasalita tungkol sa kahariang iyon, sinabi ni Reyes na kabilang sa mga panauhin si Lislot Crisho mula sa Rica Merchant Guild ay isang napakatalentadong babae. Ang issue para sa ibang lalaki ay siya ay 15 lamang ngunit hindi sumasang-ayon si Reyes sa pagsasabing ang Lislot at ang Rica Guild ay kasing panganib ng pangkat ni Duke Huguenot. Kung ang mga hakbang ay hindi gagawin sa lalong madaling panahon may masamang mangyari. Sa Rodania, ang kabisera ng Roden, isang batang babae na nagngangalang Rona ang naghahain ng pagkain sa isang binata. Pinaupo niya ito saglit dahil hindi niya gustong makita siyang nakatayo kaya magalang na tinanggap ni Rona ang imbitasyon. Inamin ng isa pang marangal na hindi niya akalain na makakapag-imbita siya ng isang maalamat na bayani sa kanyang tahanan na isang malaking karangalan. Kaya kung may gusto ang binata ay kailangan lang niyang sabihin. Nang marinig ito ng batang lalaki ay nakakatuwa na tawaging isang maalamat na bayani dahil ang mga taong ito ay tila iniisip na ang mga nobelang na i-publish sa internet ay nagpapakita ng katotohanan. Ilang araw na ang nakalipas ay mapayapang nakahiga ang binatang ito sa kama hanggang sa bigla na lang siyang napadpad sa isang bagong mundo ng pantasya. Nahulog siya sa isang kakaibang mad-among field, tumayo siya at napansin ang 12 ng mga sundalo na nakapaligid sa kanya kaya natarante siya na sinusubukang malaman kung nasaan siya. Ipinakilala ni Flora Beltram ang kanyang sarili bilang pangalawang prinsesa ng Beltram habang sinabi ng isang lalaki na siya ang Duke Gustav Huguenot na tagapag-alaga ng prinsesa. Napagtanto ng batang lalaki na napunta sa mundong ito nang nagkataon lamang na ang pagdating ng mga maharlika na ito ay parang isang bagay na diretso sa isang kwentong nagtutulak sa yelo at kapag napagkamalan siya ni Flora na isang bayani ay natitiyak niya ito. Ayon sa propesya na iniwan ng 6 na matatalinong Diyos 1,000 taon matapos ang pundasyon ng sagradong panahon ay lilito ang mga bayani saan man naruroon ang mga sagradong bato. Naniniwala si Flora na ang katana sa kanyang kamay ay isang malinaw na senyales na siya ay isang bayani. Nang hindi namamalayan ng bata ay napansin niyang may hawak siyang isang magandang espada na pumukaw sa kanyang pusong giki. Sa lalong madaling panahon siya ay nakakaramdam na puno ng pagmamayabang at sinasabing naiintindihan niya ang sitwasyon. Sa loob-loob niya, sa palagay niya ay medyo mahina ang buong kwentong ito lalo na't ang mga tao sa mundong ito ay nakakaintindi ng Japanese. Pagkatapos ay tinanong ni Flora ang pangalan ng ipinatawag na bayani at sinagot niya na ito ay si Sakata Hiroki. Sa kasalukuyan, nakaupo siya sa isang mesa na puno ng pagkain ngunit walang ideya kung tungkol saan ba talaga ang pulong na ito. Anuman ito ay plano niyang maglaro ng cool at kumilos na parang siya ay higit sa iba. Sa totoo lang, inamin niya na lahat ng usapan ng bida na ito ay medyo nalilito siya kaya tinanong niya kung ang sagradong bato ng prinsesa ang nagdala sa kanya dito. Iyon ang iniisip ni Flora at ipinapalagay ni Sakata na kung siya ay dinala dito ay malamang na makakabalik siya. Tungkol sa naang prinsesa ay nakakahanap din ng kakaiba dahil ang isang bayani ay hindi dapat banggitin yon. Nagsimulang maniwala si Sakata na siya ay kinidnap dahil mayroon siyang sariling buhay sa kanyang orihinal na mundo at dinala dito laban sa kanyang kalooban. Humingi ng paumanhin ang batang babae na sinabi na ang mga kamakailang pangyayari ay naiwan din sa kanya at sinagot ni Sakata na hindi niya sinisisi ang sinuman ngunit malinaw na siya ang nasa pinakamahirap na lugar dito. Ang anak ni Gustav na si Stuart ay nagkomento na ang bayani ay hindi gumagalang sa kanyang kamahalan kaya pinagalitan siya ng kanyang ama na huwag makialam. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang duke sa kabastusan ng bata at nangakong ipapaliwanag niya ang lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang bahagi, si Sakata ay tunay na interesado sa bagay na ito. Samantala, lumabas si Raya sa kanyang nakatagong kuweba para mamili kasama sina Celia at Miharu.
Hiniling ni Miharu sa magkapatid na alagaan ng maayos ang lahat habang nasa labas sila at ipinaliwanag ni Ryo na may harang sa paligid ng bahay ngunit hindi pa rin dapat subukang umalis ng magkapatid. Biglang lumitaw si Asia at binuhat si Miharu sa kanyang mga bisig na lumilipad sa kalangitan. Namangha ang magkapatid habang iniisip ni Ryo kung kaya niyang buhatin si Miharu sa parehong paraan. Maya-maya pa ay umaakyat na silang apat sa kalangitan at si Miharu ay natulala sa tanawin mula sa itaas. Tinanong ni Celia si Asia kung gaano niya kakilala si Ryo at sumagot siya na halos lahat ay alam niya habang dumadaloy sa kanya ang mga alaala ni Harudo sa pamamagitan ng kanilang kasunduan. Sa madaling salita, ibinabahagi ng Asia at Ryo ang mga alaalang ito na malalim ang pagkakaugnay ng kanilang mga kamalayan na katangian ng isang kasunduan sa espiritu kung gaano kalapit ang pagkakagapos ng mga espiritu. Dahil doon ay inamin ni Celia na medyo hindi mapalagay ang pakiramdam tungkol sa Asia, na alam ang isang panig ni Ryo na hindi niya ginagawa ngunit ang espiritu ay nagbibigay katiyakan sa kanya na nagpapaliwanag na si Harudo ay iba na ngayon ay unti-unting natututong magtiwala sa iba. Idinagdag niya na kung ngayon ay nakakakilala si Harudo ng mabubuting tao ay salamat kay Celia dahil noong nag-iisa si Harudo ay si Celia ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Pagdating nila ay ipinaliwanag ni Ryo kay Miharu kung bakit kailangan niyang tawagin si Celia sa pangalang Celia. Panahon na rin para sa lahat na magpalit ng kulay ng buhok bago pumasok sa lungsod upang maiwasan ang anumang issue. Nang matapos iyon ay pumasok sila sa Amon, ang lungsod ng mangangalakal ng kaharian ng Galar. Sa isang punto ay nagtanong si Miharu kung bakit may napakahabang pila sa kalye at ipinaliwanag ni Ryo na para sa isang menu shop ang isang lokal na specialty. Nag-aalok ang Rika Guild ng iba't ibang pagkain at pastry na katulad ng mga mula sa Earth. Sunod na dumating ang grupo sa Rika Guild kung saan sila ay sinalubong ni Chloe na siyang namamahala sa pagdalo sa mga bisita sa araw na yun. Hiniling ni Ryo kay Chloe na alagaan ang kanyang mga kaibigan habang siya ay umalis ng halos 1 oras at sinamantala ni Celia ang pagkakataon na subukan ang ilang damit sa itaas. Habang si Ryo ay nakikitungo sa ilang mga bagay, ang mga babae ay gumugugol ng oras sa Merchant Guild at hinikayat ni Celia si Miharu na subukan din ang ilang mga damit kahit na ang babae ay sobrang mahiyain. Parin siya ay sumasang-ayon at sa kabila ng kanyang kahihiyan siya ay nagtatapos sa pagsubok sa ilang mga outfits kasama ang iba. Samantala, si Ryo ay hindi nakahanap ng anumang kapaki-pakinabang na mga lead at napagtatanto na ang mga bagay ay mabilis na gumagalaw, wala siyang nakikitang iba pang mga pagpipilian. Tinanong ni Chloe kung may kailangan pa si Celia at sumagot siya na gusto niyang tingnan ang ilang mga nakatigil na item. Dumating si Ryo at tinanong si Miharu kung may nakita siyang gusto niyang bilhin at bigla niyang napansin na may hawak itong brass sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumalikod at humingi ng tawad. Sa anumang kaso, ipinapayo niya sa kanya na magdahan-dahan sa pamimili at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Pagkatapos sabihin na umalis si Ryo ngunit hiniling ni Miharu sa kanya na subukan ang isang damit na inilaan niya para sa kanya. Kapag ginawa niya, napagtanto niya kung gaano ito kakma sa kanya at lahat ng mga babae ay sumasang-ayon. Nang makita ito, nagpasya si Ryo na kunin ang damit dahil nauubusan na siya ng mga opsyon sa kanyang wardrobe at binanggit ni Chloe ang isang promosyon sa damit ng mga lalaki. Kung bibili siya ng isa pang item ay nakakakuha siya ng diskwento. Pinapurihan ni Ryo ang mga kasanayan sa pagbebenta ng mga guild ng Rika at tinanong ni Celia kung maaari niyang piliin ang susunod na damit para sa kanya. Mamaya, bumalik sa guest house, ipinaalam ni Arya si Lislot na magtatagal bago muling magbukas ang mga hangganan. Naniniwala si Lislot na gustong kontrolin ni Beltram ang daloy ng impormasyon sa bagay na ito. Dahil dito hindi siya maaaring magsagawa ng negosyo, mahalagang iniwan siya na tigil doon. Iminumungkahi ni Arya na ang kanyang may bahay ay maglaan ng oras na ito upang makapagpahinga at magsaya sa sarili at gusto ng dalaga ang ideya. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Duke Arbor ay nasira na medyo nakakaaliw para sa kaharian ng Galark at karapat-dapat sa pagdiriwang. Sa talang iyon ay nagpahayag si Arya ng pakikiramay sa nobya ng Duke na si Celia bilang matandang kaibigan niya. Pinaghihinalaan ni Arya na may kaaway sa pamilya ni Duke Arbor ang nasa likod ng nangyari habang itinuturo ng asul na buhok na batang babae na sa gitna ng kaguluhan ay lumitaw ang mga bayani at malamang na ang isa ay ipinatawag sa kaharian ng Galark na magiging isang magandang bagay. Nagtapos si Lislot sa pagsasabing kailangan niyang magmadali at bumalik sa lalong madaling panahon. Bumalik sa bahay ni Ryo ang mga babae ay nagdala ng walang katapusang dami ng mga damit na pinili ni Celia at Miharu. Talagang umaasa silang magustuhan silang lahat ni Ryo at subukan din ng magkapatid ang ilan.
Sa gitna nitong si Raya ay nagdalamhati na wala siyang mahanap na anumang partikular na impormasyon tungkol kay Satsuki o Takahisa, ngunit tila totoo na dumating na ang mga bayani tulad ng inigula ng alamat ng 6 na matatalinong Diyos. Naniniwala si Raya na ang 3 Hapon sa bahay na ito ay dinala dito sa kadahilanang iyon kasama sina Takahisa at Satsuki na maaaring dumating bilang mga bayani. Sa propesya ay may 6 na bayani at marahil ang 2 iyon ay kabilang sa kanila. Nang makitang maaaring nasa mundong ito ang kanilang kuya ay ipinahayag ni Naaki at Masato ang kanilang intensyon na hanapin siya. Naiintindihan ni Raya ang kanilang pag-aalala, ngunit idiniin na kailangan nilang matutunan ang wika at kaugalian ng mundong ito bago lumabas. Sa pagsasalita tungkol sa pag-alis kay Raya, binanggit niya, ang pagkilala sa ilang mapagkakatiwalaang tao ang mga espiritong tao, kaya sa tingin niya ay makapagbibigay sila ng mahalagang payo. Nakaramdam si Asha ng pagod sa lahat ng gusto lang kumain at pumayag si Raya na oras na para maghanda ng pagkain. Nag-aalok si Miharu ng tulong kaya sinamantala ni Raya ang pagkakataon na ipahayag na magkakaroon sila ng Japanese food ngayong gabi. Sa panunood ng dalawang nagluluto, naalala ni Masato kung paano hindi naging komportable si Miharu sa mga lalaki, ngunit tila hindi niya pinapansin si Haruto. Sa wakas ay sumama si Celia sa sabik na matutong magluto at hindi nagtagal para makapaghanda ang team ng kusina ng masarap na pagkain.